maaaring ipinagpipray natin, napakatagal na, pero ang Panginoon, kikilos siya in His own time. In His time. Si Sarah, 90 years old, nagkaanak pa. Maaaring ganun din ang mangyari sa iyong ipinapanalangin. Noon po ang lola ko ay nagkasakit, prayer meeting po natin, no? Tinawag po ako ng aking kapatid. Pag-uwi ko, nakaratay siya sa banig at sumumpong yung high blood niya. Tapos medyo ano na siya, hindi na maganda yung ano niya. Kinausap ko siya, winitnessan ko. Winitnessan ko, tapos nanalangin siya. Nung pag-gaming niya, nalagutan na siya ng hingin. Kung minsan, nando sa sukdulan. Pero katulad ng sabi ni Jude, we snatch them out of the fire. Ito pong mga nakaraang araw, 2 weeks ago, umuwi po kami ni Carol sa Baliwag, at nung iatid po namin yung kasama niya sa bahay, doon po mismo sa kamag-anak, noon pong tumulong maglinis doon sa bahay, meron din po isang matanda doon. Inisita namin, tinanggihan na po ng ospital, pinauwi na. So sabi, nakakarinig pa daw, pero nung umupo ako sa tabi niya, kinausap ko, biglang nagmulat yung mata. Medyo nagulat ako kasi sabi, hindi na umano, pero biglang buglang. Tapos sumagot sa akin, binitnisan po namin ni Carol. Tapos noong linggo, kung saan si Ate Tess ay umanaw na, sumabay yung mata, ganun din po ang nangyari doon sa tao. Yung timing ng Panginoon. Yung timing. Kung minsan, gusto natin ura-uraga, pero ang Panginoon may timing siya. May tinuturo. Ang mahalaga, mga kapatid, ready tayo. Ready tayong i-share ang Ebanghelyo. Every time, anytime. Sabi nga po ni Pablo, in season and out of season, preach the word. Pwede natin sabihin, in season and out of season, share the gospel. We share the gospel. Ano man pong araw ito, ano man pong oras ito. Sa atin, sa kanila imposible, pero sa Diyos, wala pong imposible. Marahil meron kang suliranin. Merong bagay na ipinapanalangin ka. Pero bakit ganun? Parang hindi sinasagot ng Panginoon. Para bagang andun ka na sa punto na gusto mo nang tanungin, Panginoon, bakit? Bakit po? Pwede naman tayo magtanong sa Lumang Tipan, sa Book of Psalms. Laging may tanong sila sa Panginoon. And yet, ang Panginoon, laging sumasagot. And most of the time, yung timing natin, hindi yun ang timing ng Panginoon para sagutin yung ating dalawa. Ang Panginoon po, mayroon siyang sariling timetable. May sarili siyang time frame. At kung minsan gusto natin i-fit in yung time frame natin sa time frame ng Diyos, hindi po pwede yun. God is God. And let us make God our God. Hindi po sabihin, hayaan po natin siya. He knows what is best for us. He knows kung ano yung good sa atin. Kung minsan, iisipin natin, yung mga masasamang nangyayari sa atin, mahal pa ba ako ng Panginoon? Na-lay off ako, nawalan ako ng trabaho, matagal na. Mahal pa ba tayo ng Panginoon? Sabi po sa Romans 8:28, all things work together for you to those who love God. Ibig sabihin, kahit yung mga masasama, instrumento sila ng Panginoon para hubugin tayo sa wangis ng Panginoon Jesus. Minsan mahirap pong isipin. Pero sabi po ni Joseph, you meant evil for me. Actually, you planned evil for me. But God meant it for good. Yung mga kapatid niya na masama, ang hangarin, andun po ang Panginoon na kaibabaw sa kanyang kalooban, instrumento niya sila para si Jose mailagay sa dapat niyang kalagyan, at siya po ang ginamit ng Panginoon para iligtas yung mga tao noon sa tagutin. Kung minsan, nire-resist natin itong mga masasamang quote-unquote bagay na ito. Pero
Pero kung hahayaan natin na ang Diyos maging Diyos, there is nothing too difficult for Him. Magpailalim tayo sa Kanya. Kahit na mahirap itong mga bagay nito, let us think God's thoughts. Not yun na human level, pero kung ano yung isip niya. These are for your good. Itong mga bagay nito, it is for your own good. Panginoon, namatayan kami. Yes, that is for your own good. Panginoon, nawalan ako ng trabaho. Yes, that is for your own good. Panginoon, may sakit ako. That is for your own good. All things work together for good. Sometimes our definition of good is not the way God defines good. What is good for us ay yung kalooban ng Panginoon. That is good. Not the definition of this word. Hindi po yun ang good. Sometimes the good that we know is good may be harmful for us. At yun ang magpapalayo sa atin. I-bless mo naman ako. Nung i-bless na, meron pong pangyayari sa isang church, humiling ng panalangin yung kapatid. Pag-pray niyo po ako para po makapunta sa abroad at kung ito po ang kalooban ng Panginoon. Pinag-pray naman po siya. Nakapunta po siya sa abroad. Nasira po yung pamilya niya. Dahil doon sa abroad, nag-asawa ulit siya. Kung ano yung naiisip mong good kung minsan sa'yo, it is not good for you. Pero kung ano ang kalooban ng Diyos sa'yo, yun ang good sa'yo. Sometimes we sought out things na akala natin good. Pero sa Diyos, no, hindi yun ang good. Hayaan po natin na ang Panginoon ang siyang humubog sa atin sa wangis ng ating Panginoon. Our definition, our outlook should not be earthly. It should be heavenly. Ibig pong sabihin, ang outlook po natin, our perspective, should be the way God looks at things. By reading His Word, by immersing ourselves to the Word of God, yun po dapat ang maging outlook natin. Hindi po yung kung ano lang yung nandito. Hindi po worm's eye view, hindi bird's eye view. How God looks at us. Yun po ang mahalaga. Kaya is there anything too difficult for the Lord? If you look at it on an earthly manner, mahirap yan. But if you look at it at God's perspective, nothing is too difficult. The Lord bless His message this morning. Kayo po yung mga Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa katotohanan na wala pong mahirap sa inyo. Sapagkat lahat po ng bagay ay binibigay po ninyo sa amin sa ikabubuti ninyo. Sa aming isipan ng ilang mga bagay, kung minsan ay hindi mabuti, mahirap, masakit, ngunit ito po pala ay para sa kabutihan namin at maging katulad kami ng aming Panginoon. Panginoon, kung minsan lumalayo kami sa inyo at kinakausap po ninyo kami kung nasaan po kami sa aming relasyon sa inyo. Patuloy po ninyo kaming kaabagan